natatawa lang talaga ako, guys. Kasi kung matatandaan nyo, sabi ni Kibuloy, stop! At pagdadagdag niya pa, siya daw po, guys, ang kahuli-hulihang pipirma para sa kaligtasan ng tao. Ngayon kaya, ang tanong, maililigtas niya kaya ang kanyang sarili ngayong araw? So ngayon, guys, ito na nga po ang huling araw para po sa nalalabing 48 hours niya para magbigay po siya ng show cause. Ang show cause order po, any form of communication, whether it's written or video, any kind of form of communication, as long as nakipag-communicate ka and ibigay mo yung reason mo kung bakit hindi ka aarestuhin. Diba, sa kabila ng paulit-ulit mong pambabastos, binigay na sa'yo lahat. Swerte mo talaga. Appointed son of God, Kibs. Kibs. Swerte mo. Una, skip sa hearing. Pangalawa, skip sa hearing. Pangatlo, skip pa din sa hearing. Pinatawan ka ng sabina, na-contempt ka, tapos may show cause ka pa. Diba? Bago magkaroon ng warrant. So ngayon, sasayangin kaya ni Kibs ang magandang ibinigay na oportunidad, nabubulol na ako, ng pagkakataon dito kay Kibuloy para mag-show cause order? Yan po ang tanong natin ngayon. At habang nalalabi na lamang po ang oras para dito sa show cause order, aba yung camera po, guys, naglinis na. Niready na po, guys. Ang kulungan ni Pacquiao. Diba? May tatlong restroom, may aircon, may CCTV, pwede pa yung gadgets. Swerte talaga ng appointed son of God. Tapos pag mahirap, folding bed, minsan nasa lapag pa, nakabanig. Ang swerte mo, appointed son of God. So ngayon, guys, nasa na nga ba si Kibuloy? Ano yung update sa kanya? Ito, panoodin nyo. Ito yung update kay Pacquiao, kung nasaan siya ngayon. Kahapon po, ang sabi niya sa akin, after we have laid down the options to him, he will go on a period of prayer and contemplation to ask for divine guidance on how best to approach the issues he's facing. Okay, you won't exactly say, attorney, that he is in hiding. You won't say that. So how should we describe the pastor's state right now? He's not in hiding. He's very calm. He is assuaged by the balm of a clear conscience and his belief in his innocence. He's where he usually is. He's in Davao. May mga lugar naman po na alam naman po that for the longest time, doon lang naman po siya umiikot. Yung Glory Mountain, Prayer Mountain, yung malapit po sa airport kung saan nandun yung kingdom, where the Kingdom of Jesus Christ has administrative offices. Yun lang naman po siya paikot-ikot. Okay, rinig nyo, guys. Ang update pala, nandoon si Kibuloy, si Pacquiao sa Glory Mountain. Humihingi po ng prayer, divine prayer. Nagsasagawa po siya ng ritual. Siguro papaganahin niya na ata, guys, yung kanyang stop. Diba? Or baka pindutin niya na yung vibrator ng mundo. Siya yung may sabi nun, guys. Diba? Sige, baka gusto niyang pindutin ko yung vibrator ng mundo. Gumaganon pa siya. So ngayon, guys, yun po yung update ngayon kay Kibuloy. Na siya daw po ay nasa Glory Mountain. Nagdi-divine prayer. Dahil alam niya naman daw pong inosente siya. Diba? Yan po yung sabi niya. Wala tayong magagawa. Kwento niya yan. Eh di mabuti siya dyan.
Kasi nga guys, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ito na po ang huling araw. Ito nga yung balita eh. Hanggang ngayong araw na lang ang palugit kay Pastor Apollo Kibuloy para magpaliwanag kung bakit hindi dapat siya arestuhin dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng Senado. Ayon po sa Chairperson Senate Committee on Women and Children si Senadora Riza Ontiveros, wala siyang maisip na katanggap-tanggap na dahilan para hindi sumipot si Kibuloy. Iniimbestigahan ng Senate Committee si Kibuloy dahil sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Noong Miyerkules, kinumpirma ng mga abogado ni Kibuloy na sasagot sila sa show cause order. Yan. Kinumpirma na sasagot daw sila sa show cause order. Pero up to this moment, guys, wala pa din silang response. 'Di ba? Ano po yung ibig sabihin nito? So feeling na naman nila, ababdalo na naman sila. Baka mamaya meron na naman tayong panibagong marinig na delay na naman. Kasi 'di ba ang inaasahan natin, guys, contempt warrant of arrest dapat pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaso ang nangyari, subpoena, contempt, show cause order. Pagkatapos ng show cause order, ngayon saka pa lang pipirmahan ni Senate President itong warrant of arrest. Na ito na ngayon, guys, yung nakakatawa kasi sabi ni Padilla, dapat payagan daw siya virtual. Eh bakit? Yung allegedly panggagahasa niya, pang-aabuso niya, ginawa niya ba yun virtual? Ha? 'Di ba? Ano yung silbi ng chopper niya? Kung hindi niya din gagamitin sa mga importanteng bagay. Mayroon daw security threat pero nakikita natin siya pagala-gala. Nakikita natin yung kanyang mukha sa iba't ibang mga vloggers. Pinagbintangan pa si Senator Riza Ontiveros na may kabit. Huwag kami. Gumawa ka dyan, Kibs, ng sandamakmak na ritual para mapa-stop. 'Di ba? Ang paghuli sa iyo ngayon kasi 'di ba sabi mo ikaw yung huling pipirma para sa kaligtasan ng mundo. Ngayon, gawin mo 'yan para iligtas mo yung sarili mo. Makakaligtas kaya ikaw sa batas? Kasi guys, parang yung pagkakataon parang pumapabor kay Kibuloy eh. Kasi kala natin nung second hearing maano na siya, maaaresto na, hindi pa pala guys. Kailangan pa pala ng subpoena. Ay sumusunod din naman tayo sa rule of law and due process. Kala ko after subpoena, yun na yun. May contempt pa pala. Kala ko after ng contempt mahuli na, may show cause order pa pala. Ano kaya yung susunod? Hanggang sa mairating natin itong warrant of arrest. Kasi guys, lahat na lang ng karapatan ni Kibuloy ginamit na. 'Di ba? Sa paulit-ulit niyang pambabastos, ginamit na lahat ng kanyang karapatan. Kaya wala siyang dapat irason kung bakit hindi siya dapat hulihin. Kasi ilang beses niya nang binastos ang Senado, ilang beses niya nang binastos itong Kamara. 'Di ba? Ang tanong, a-attend kaya si Pacquiao? Yan po ang ating aalamin ngayon. So, antabay lang muna tayo sa balita kasi hanggang 12 pa naman ata ng madaling araw. So, antay natin sa hating gabi kung ano yung magiging desisyon. Kung mapipirmahan na nga ba ni Senate President itong warrant of arrest para arrestuin si Kibuloy or meron na naman silang panibagong palusot. Lenny, labas! Ihadokin si Kibuloy! Namiss ko talaga guys itong si former Vice President Leni Robredo. Hindi ko naman sa ginagawang katuwaan yung hadukin na yan pero palpak talaga yung alam nyo, isa sa rason kung bakit natalo si Leni, yung yung PR campaign niya. Kasi as much as gusto niyang itry na magpaka Gen Z, gago-gago yung PR niya eh. Pinaghadukin ba naman? Di ginawa siyang katatawanan. Kaya ngayon guys, gusto kong ihadukin itong si Kibuloy. Anyway, I miss former Vice President Leni Robredo. Please balik ka na po sa sa Senado. Kapag tumakbo ka po bilang senador, you got my vote. Former Vice President Leni Robredo. Nandito ako susuporta sa iyo. Babawi kami para sa iyo. So yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.